Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa oras na ito, hayaan po natin na maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoong Hesus at ang gabayan at patnubay ng banal na Espiritu sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong katapatan na hindi nagbabago. Sa oras na ito, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang lalim ng iyong pagmamahal at ang kahalagahan ng pagiging tapat sa iyo. Bigyan mo po kami ng lakas na maging tapat sa maliit na bagay na nagmumula sa aming pananalig na ikaw ay tapat na magtataguyod sa amin. Gabayan po kami, dalangin po namin na ang mensahe po ninyo ngayon sa oras na ito ay maging inspirasyon sa amin upang magpatuloy at huwag sumuko. Ito po ang aming panalangin na may kasama sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe po natin ngayon ay tungkol sa bunga ng banal na Espiritu. At ito po ay pinamagatan natin faithfulness to fruitfulness o ang katapatan sa pagiging mabunga. From the title itself po, ang bunga ng Espiritu na atin pong tatalakayin sa oras na ito ay tungkol po sa katapatan o faithfulness. Makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Galasya, Kabanata 5, talata 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Bago po tayo magtungo sa pangunahing mensahe, nais ko po munang bigyan pansin po natin ang mga bunga ng Espiritu na nabanggit sa binasa nating talata. Meron po tayong tatlong category, which is, sa first category po, makikita po natin dito yung love, joy, and peace, which is ito po ay refer to our relationship to God. And our second category po, ito po yung patience, kindness, and goodness na tumutukoy po naman sa ating relationship sa ating kapwa. At thirdly po, ito po naman yung katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, na ito po ay tumutukoy sa ating spiritual or innermost being po natin. These are qualities of spiritual life that naturally occur when we abide to Jesus. At ngayon po ay ating tatalakayin ang tungkol sa faithfulness o ang katapatan. Para po sa akin, ang faithfulness or ang katapatan po ay napakahalagang quality ng isang tao. At kapag ito na po ang pinag-uusapan, ang unang naiisip ko ay ang katapatan ng Diyos. Marami po tayong mababasa sa Bible kung saan ipinakita po ng Diyos ang katapatan niya sa atin. Ang katapatan po ng Diyos na hindi nagbabago. Grabe po ang katapatan ng Diyos. How grateful we are for God's faithfulness. Kahit sa kabila po ng ating pagiging makasalanan, nanatili po ang katapatan ng Diyos sa atin. Ngunit paano naman po ang ating katapatan? May dalawang uri po ng katapatan. Ang katapatan po sa Diyos at ang katapatan sa tao. Ang dalawa pong ito ay bunga ng Espiritu. Dahil ito po ay nakadepende sa ating relasyon sa Diyos. Ating pong mababasa sa Aklat ng Juan, Kabanata 15, talata 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang talatang ito po ay napakahalagang katibayan na nagpapatunay ng kahalagahan ng ating malapit na relasyon sa Diyos, sapagkat tayo po ay walang magagawa kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoong Hesus. Ngayon po ay ating siyasatin ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa mga katanungang ito. May nagawa ba sa iyo ang isa sa pinakamahalagang tao na nagdulot sa iyo ng kabiguan? May mga nangako na ba sa iyo na hindi niya tinupad? May nagsabi na ba sa iyo na ibibigay ang isang bagay na gusto po, pero hindi naman ito na ibigay? At ang huli at ang pinakamahalagang katanungan, naranasan mo na bang gawin ang alinman sa mga ito? Mga kapatid, God is measure our life by where or when you are faithful. Ang faithfulness po o ang katapatan ang isa sa pinakamabuti sa kaharian ng Diyos. At
Ating pambasahin ang Aklat ng Mateo, Kabanata 25, talata 14 hanggang 21. Ang paghahari ng Diyos ay maituturing sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Ang katapatan sa pagiging mabunga ay may 4 na bagay na dapat nating tandaan. Ang una, ang katapatan ay kailangan ng bawat mananampalataya. Ang sabi sa unang Korinto, Kabanata 4, talata 2, ang katiwala ay dapat maging tapat sa kanyang Panginoon. Isang patunay po dito ang isa sa mga kwento sa Biblia, at ito po ay ang buhay ni Joseph. Sa Aklat ng Genesis, Kabanata 30 hanggang 41, ay makikita po natin at mababasa ang buhay ni Joseph. Matutunghayan po natin ang katapatan ni Joseph sa kanyang Panginoon at ang katapatan niya sa Diyos. Si Joseph po ay isa sa 12 anak ni Jacob at siya po ay mahal na mahal ng kanyang ama, kung kaya ito po ay kinaingitan ng kanyang mga kapatid. Dumating ang pagkakataon na si Joseph ay ibinenta ng kanyang mga kapatid at napunta si Joseph kay Potiphar. Si Joseph ay naging alipin at habang siya ay kasama ni Potiphar, napansin nito na pinagtatagumpay at ginagabayan ng Diyos si Joseph. Kaya naman nagtiwala siya at binigyan siya ng pagkakataong mamahala ng lahat ng kanyang mga ari-arian at ng kanyang sambahayan. Sa kabila ng pagiging alipin at dayuhan ni Joseph, patuloy siyang sinamahan at ginabayan ng Panginoong Diyos. Katulad ni Joseph, tayo ay mga dayuhan din sa mundong ito. Hindi ito ang permanente nating tirahan. Tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya at pamahala ng mga bagay na ipinagkaloob sa atin. Ito ay isang malaking privilege para sa atin. May nakita ang Diyos sa atin kung bakit tayo ay inilagay sa ganung posisyon, kung bakit tayo ay binigyan ng pagkakataon na maglingkod. Kaya naman maglingkod tayo na may kasipagan at buong katapatan. Hindi dahil required ito, kundi dahil unang naging tapat ang Diyos sa atin. Ang ikalawa po na dapat nating tandaan ay ang katapatan ay napapatunayan sa panahon ng pagsubok at temptasyon. Mababasa po natin sa Aklat ni Daniel, Kabanata 3, talata 16 hanggang 28, kung saan pinatunayan po dito na Shadrach, Meshach at Abednego ang kanilang katapatan sa Diyos. Dito po ay mababasa natin na si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng kanyang gintong ribulto. Ipinag-utos ni Haring Nebuchadnezzar na kung sino man ang hindi yumuko at sumamba sa kanyang ipinagawang gintong ribulto ay ipapahagi sa naglalagablab na pugon. Tanging sina Shadrach, Meshach at Abednego lamang ang hindi sumamba dito. Nanindigan sina Shadrach, Meshach at Abednego sa kabila ng banta ni Haring Nebuchadnezzar. Sinabi din nila na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay ang Diyos na magliligtas sa kanila. At sinabi nila na kung hindi man sila iligtas ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran, ay hindi pa rin sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito, sila ay itinapon sa naglalagablab na pugon. Iniligtas sila ng Diyos sa naglalagablab na pugon. At nakita ito ni Haring Nebuchadnezzar. Dito niya napatunayan na ang Diyos na pinaglilingkuran nila Shadrach, Meshach at Abednego ay makapangyarihan. Ang katapatan ni Shadrach, Meshach at Abednego ay nagbunga upang si Haring Nebuchadnezzar ay magpatupad na ang Diyos na pinaglilingkuran ni Shadrach, Meshach at Abednego lamang ang dapat sambahin. Kahanga-hanga ang katapatang ipinakita ni Shadrach, Meshach at Abednego. Patunay lamang ito na ang katapatan ay tunay na masusubok sa panahon ng pagsubok at ng temptasyon. Dumako naman po tayo sa ikatlong puntos. Ang katapatan ay nagpo-promote sa iyo sa mas mataas na tungkulin. Sa Mateo, Kabanata 25, talata 23, sinabi ng kanyang Panginoon,
magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ko sa aking kagalakan. Ang katapatan ay nagbubukas ng pinto o nagbibigay ng pagkakataon para sa isang mas mataas na tungkulin. Isang magandang halimbawa po dito ay ang kwento po ni David, kung saan nagsimula po siya bilang tapat at masipag na pastol ng tupa at na-promote po siya bilang isang leader o hari ng Israel. Ito po ay mababasa sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 16, talata 11 hanggang 13. Si David po ay mag-isang nagpapastol ng kanyang tupa. Wala man pong nakakakita ng kanyang mga ginagawa, nananatili po siyang masipag at matapat sa kanyang mga gawain. Siya ay tahimik lamang at hindi siya madalas na napapansin. Ngunit ang Diyos ang nakakita ng lahat ng ating ginagawa. Tinawag ng Diyos si David para sa isang malaking layunin bilang isang hari ng bansang Israel. Ang naging bunga ng katapatan ni David ay hindi lamang sa pagiging hari, kundi dahil sa banal na espiritu na lumungkop sa kanya. Ang buhay ni David ay isang paalala sa atin na nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Sa paningin ng tao, si David ay isang simpleng pastol lamang, but God saw a king sa katauhan ni David. Si David ay naging tapat na bago pa siya ma-anoint bilang isang hari. Sa panahon ng kanyang pagpapastol, tinetrain na siya dito ng Diyos para sa kanyang magiging pamumuno. Ano man ang mga ginagawa natin, ito man ay sa trabaho, sa gawain sa bahay, o anumang gawain, tayo ay manatiling tapat sa ating paglingkod. Wala mang nakakakita sa ating ginagawa. Tandaan natin na ang Diyos ay laging nakatingin sa atin at ang katapatan natin sa Kanya ay magbubunga upang tayo ay maging pagpapala para sa iba. Pinakamahalagang puntos ay ang katapatan ay nagbubunga ng walang hanggang gantimpala. Amin po ba mga kapatid, ang Diyos ay may nakalaang gantimpala para sa mga taong tapat na naglingkod sa Kanya. Sa ating paglilingkod, palagi po nating parangalan ng Diyos sa lahat ng ating mga gagawin. Hindi nalilimutan ng Diyos ang ating mga pagpapagal at may gantimpalang nakalaan ang Diyos sa mga nananatiling tapat hanggang wakas. Isa sa pinakamagandang maririnig natin mula sa Diyos ay mababasa natin sa Mateo Kabanata 25 talata 21. Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, talata 34. Halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihandog para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Napakasarap pakinggan na sasabihin ng Panginoon sa atin na good and faithful servant. Ibig sabihin nito, nakita ng Diyos ang katapatan na ating ginawa. Kung tutuusin, napakahirap talaga na maging tapat, lalo na sa mga pagkakataon na dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Pero ito ang ating tandaan. Sa kabila ng mga pagsubok, mayroong gantimpalang nakalaan ang Panginoon para sa atin. Ang mamuhay na may katapatan ay buhay na nakalulugod sa Diyos. Hindi ito tungkol sa palakpak o paghanga ng mga tao sa atin. Mga kapatid, unang naging tapat ang Diyos sa atin. And God is looking for a faithful servant. At ang kanyang reward ay siguradong ipagkakaloob niya sa mga taong naging tapat at nanampalataya sa Kanya. Ang katapatan sa pagiging mabunga ay nagbubunga ng makabuluhang buhay, kung saan ang dedikasyon sa trabaho o sa mga gawain at pananampalataya ay nagbibigay ng positibong epekto sa sarili at sa kapwa. Ito ay hindi lamang tungkol sa material na ani, kundi sa paghubog ng karakter, integridad at pag-unlad na nagmumula sa tapat na paglilingkod at pagsisikap.